A blessed, blessed Friday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Today is April 17. Ayan. Mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. No? This is exciting day dahil today is our wrap up, no, ng ating week 3 nitong ating faith in action. And nakakatuwa, no? So meron tayong dalawang topic, no, today. Yung ating last topic for the week 3 and also the wrap up, no, ng ating week 3 na faith in action expedition. Ayan. So bago tayo magsimula, tulad ng dati, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga nito na kaloob mo sa amin, sa panibagong kalakasan na taglay namin, at sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami ay makakatapos na nitong aming week 3 at napakadami naming natutunan, Panginoon, and still more na matututunan namin, Panginoon, sa topic na ito. Kaya patuloy mo pong basbasan ang gawain na ito. Gabayan mo po ang iyong lingkod. Tulungan mo po ako na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. At tulungan mo na ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig, nanonood, even yung replay ng topic na ito, Panginoon, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Patuloy kang magkaloob ng karunungan, pangunawa, at kakayahan, Panginoon, upang ang aming pananampalataya ay lalo pang maging matibay. Ang aming pananampalataya sa iyo ay patuloy pa po nawang lumago at tumibay. Ama, patuloy din namin hinihiling ang iyong pag-iingat at gabay sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama sa gawaing ito sa ngayon, Panginoon, dahil maaring sila ay nasa paaralan, maaring sila ay nasa trabaho, o ang iba ay nasa biyahe, Panginoon. Dinadalangin ko ang iyong pag-iingat sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, na anuman ang kanilang pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, gabayan mo sila. Lalo na yung mga anak, ang aming mga kapatid na nasa biyahe, ingatan mo sila, saan man sila paparoon, ikaw po ang mag-ingat sa kanilang buhay at patuloy mo silang gawing tagumpay sa anumang kanilang ginagawa. Tulungan mong lagi nilang maramdaman ang iyong presensya sa ang dako man sila. At tulungan mo rin, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin ulit sila sa ganitong gawain. At dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran, dumaraan din sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo po silang haplusin, pagalingin, Panginoon, at tulungan na makarecover sa anumang pagkakasakit na meron sila, Panginoon. Tulungan mong maging matagumpay sila sa anumang mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan at patuloy kang papurihan. At muli, Panginoon, ikaw ang gumabay at sumama sa amin at nawa patuloy mong linisin ang aming puso't isipan at gawin kaming katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. A blessed, blessed morning po ulit sa bawat isa. Good morning kay Sister Joy. Ayan, good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan sa mga oras na ito. Ayan. Hindi ko na i-share yung ating live, no, ngayon. Kung sino man ang naka-tune in sa ating live ngayon, pa-share na lang po, no, sa ating messenger. Ayan. At ngayon, no, sa ating pag-aaral, no, while our roots, ang ating ugat, no, holds from below, our eyes must stay fixed on what is above.
kung ang ating pananampalataya ay nakaugat, no, sa ating Panginoong Diyos. Siyempre, yung ating mata, ang ating paningin, ang ating focus ay nasa ating Panginoong Diyos din. Yan. Okay, so in my Montalban experience, ito na, nakapagbahagi ako ng mga nakaraan, no, tungkol dun sa photoshoot namin noon sa Montalban. So, dito sa experience na to, no, looking down was a distraction than a fueled field, no, that a fueled fear. Yan, sabihin, pagka tumingin ka sa baba, madidistract ka na siyang magpo-fuel o magbibigay ng dagdag, no, sa iyong takot. So, in life, looking down often means focusing on the what ifs, the depth of our problems, or the consequences of failing. Sa buhay natin, sa buhay Kristiyano natin, yung looking down na tinatawag natin, no? Kumbaga sa bundok, pagka tumingin ka sa baba, no, madidistract ka. Ganon din sa buhay natin. Pagka tinitignan natin yung mga problema or nagpo-focus tayo sa failure, mas lalo tayong nalulugmok, no? Mas lalo tayong nakakaramdam ng pagbaba, no? Or ng lalong bumababa yung ating spirit, yung ating faith, no? So, dito sa ating topic ngayon, no, itong ating day 20, no, we will learn the powerful lesson from the narrow path of Montalban. Ayan. So, let's dive in, no. Ang title nitong ating day 20, The Strength of the Roots, the Narrow Path. Ayan. So, dito sa ating Faith in Action Expedition, Week 3, The Sanctuary, ang ating trail marker sa araw na ito o ang ating Bible verse na pagbabatayan ay matatagpuan natin sa aklat ng Colossus o Colossians, excuse me, chapter 2, verse 7. At ito yung sinasabi sa English. Sabi niya, let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Ayan, napakaganda na verse na ating nabasa sa umagang ito at ating pagbabatayan ng ating morning devotion. Basbasan nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa, no, ng banal na kasulatan. At sabi niya nga, let our roots grow down. Ibig sabihin, palalimin pa natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Let our lives be built on Him. Patibayin pa natin, no, yung ating pamumuhay bilang Kristiyano. Then our faith will grow strong in the truth we were taught. Ayan, sa katotohanan, no? At ang katotohanan ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Diyos, no? Yung minsan, no, tayo ay nababother ng mga kasinungalingan ng mundong to. Ano yung mga kasinungalingan na yun? Yun yung hindi natin kaya, mahihirapan tayong makaahon, yung hindi na tayo gagaling, yung wala na tayong pag-asa. Yun yung mga yun yung mga kasinungalingan ng mundo. Pero ang katotohanan sa ating Panginoong Diyos, no, we can do all things through Christ, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, magagawa natin, no, ang mga bagay sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Magagawa natin, mapapagtagumpayan natin, makakayanan natin, patuloy nating makakamit, no, yung katagumpayan, patuloy tayong makakaahon sa problema. So yun yung katotohanan na dapat na ating pinanghahawakan, no. So and sabi niya, no, you will overflow with thankfulness. Yun yung key, no, yung naalala ko yung devotion kagabi, no, na ang gratefulness, no, ito ay
power, no, makapangyarihan. Dahil habang nagpapasalamat tayo, no, lalo nating nakikita ang pagkilos ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Yan. So kung tayo ay mabubuhay, no, sa salita ng ating Panginoong Diyos, makikita natin, no, yung kapangyarihan na kumikilos yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos na kumikilos sa ating buhay. Yan. So, yun yung ating verse, no? And so napakaganda na ating pagbabatayan. And sa ating mensahe, no, sa umagang ito, meron akong tanong. Nais nyo ba, nais nyo ba, no? Naisip nyo ba, yon, naisip nyo ba kung bakit ang mga puno sa mataas na lugar ay hindi basta-basta natatangay ng bagyo kahit lantad sila sa hangin. O, tama kasi 'di ba sa bundok, no, napakadaming malalaking puno diyan. Lalo na sa sa bundok ng yung Sierra Madre, no, dinaanan namin kasi nung nagpupunta kami nun sa Baler, ang lalaki talaga ng mga puno, no? Kaso nga lang syempre nung time na yun kasi hindi pa bawal ang pagpuputol ng puno sa bundok, no? At syempre guilty rin kami dyan kasi may mga may mga upuan kaming gawa sa nara, no? Pero ngayon bawal na kasi. Pero noon talaga, nung na-witness ko talaga noon, ang lalaki ng mga puno sa tuktok, no? Nasa taas ng bundok. Kaya pagka humangin, doon pa man din sa taas ng bundok, napakalakas ng hangin. And yet, kahit malakas ang hangin doon, hindi sila nabubuwal, no? Doon ko nakita na yung ugat talaga nila malalim. Mahirap pala talagang mahirap mong putulin, no, yung mga puno doon kasi yung ugat nila napakalalim. So yung katatagan nitong mga puno na ito, yung mga sanga nila, so nasa ilalim ng ugat, no, na nakayakap sa bato. Yun yung key doon sa katatagan nitong mga puno na to. Nakadikit sila, no, sa mga malalaking bato sa bundok. Bakit ko ito nabanggit, no? Sa sikreto, no, may isang sikreto dito sa ating mastering peace, no. Noong naglalakad kami sa Montalban, dumaan kami sa isang napakakitid na daan, no, doon sa gilid ng bundok. Yung mga tipong isang tao lang talaga, kung halimbawa may kasalubong ka, hindi na pwedeng dumaan, no, kahit dumikit kang ganun sa gilid, no. So sobrang kitid talaga nung area. Syempre pagka tumingin ka sa baba, kakabahan ka na, no, parang ayaw mo nang ihakbang yung iyong paa, no. So yung mga ganitong cliffside moments, no, laging payo ng guide ay huwag kang tumingin sa ibaba. Yan ang payo ng mag-guide sa iyo. A blessed morning kay Sister Mitch Mendez Gloria. Good morning sa iyo. Ayan. So, kapag tumingin ka sa ibaba, makikita mo kung gaano kalalim ang pwedeng pagbabagsakan mo. So, mau-overwhelm ka sa takot. And, ang thought mo ay, pagka nahulog ka, syempre, parang may iisip mo, parang, na ako dito, pag nahulog ako, deads na ako dito. So, yung faith mo, no, nauubos ng takot. So, sa ating expedition, ang pagsubok ay parang narrow road, no. Ganun din minsan natin tinitignan, no, yung mga problema natin. Parang takot tayong harapin, takot tayong pagka tinignan natin maigi, parang feeling natin ayaw na nating mag-move o nawawala na tayo ng pag-asa, no, parang ganon. Pero yung faith in action means keeping our roots deep in God, no, while keeping our eyes fixed on Him. So
habang pinapalalim natin, no, yung pagkapit natin sa ating Panginoong Diyos, yung focus natin, yung vision natin, ilagak din natin, no, sa Kanya. Huwag kang tumingin, no, sa lalim ng iyong problema o sa layo ng pwede mong pagbagsakan. So, ang focus natin is sa ating great guide who is walking right in front of us, no? So, when we are rooted in His Word, in God's Word, and focus on His face, the narrowness, yung kitid, no, ng path, won't matter because our peace is anchored in the one who holds the mountain. Yan, tandaan natin, ang Panginoong Diyos, ang naglikha ng mundo. Siya ang lumikha nitong mga mountains na to. At kamangha-mangha, no, para sa atin. Kaya pagka doon tayo titingin sa ating problema, makakalimutan natin kung gaano kalaki ang Panginoong Diyos sa buhay natin. So, wag tayong mag-focus doon. Wag tayong tumingin doon. Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos. And makikita natin mas malaki ang ating Panginoong Diyos kesa doon sa problemang naiisip natin. So, the easy to understand or walk with me breakdown natin dito. Rooted but upward. Ayan. Nakaugat ka pero ang ugat natin ay sa itaas, sa ating Panginoong Diyos. Ang ugat ang humahawak sa atin. Pero ang paningin ang nagdidikit ng direction natin. So, keep our roots in the truth and our eyes on the promise. Ayan. Another is ignore the drop. No? Ignore na natin yung yung nakakatakot na view down, no? Ang looking down ay ang pag-iisip sa failure. So in the sanctuary of God, we don't focus on the what ifs of falling. We focus on the He is of His character. Yan. Yung topic natin ng nakaraan na nakikita natin yung view down, no? Iba yun sa binabanggit kong view from the cliff. Yung view from the cliff nakakatakot. Pero yung overlooking na view, yun yung magbibigay sa atin ng inspiration na wow, malayo na pala yung narating natin. Pero looking down, no, ibig sabihin habang lumalayo kasi tayo or habang tumataas tayo kahit sa buhay natin, habang nagiging successful tayo, yung mga problems na nai-encounter natin palaki din ng palaki. Napapansin nyo ba yun? Nung bata ka, ang problema mo lang kung anong oras ka maglalaro, no? Anong oras ka kakain, mga ganun lang, no? Pero habang nagkakaedad ka, iba na yung nagiging problema. At ganun din sa ating lakbayin bilang sa ating buhay Kristiyano. Hindi ibig sabihin na pagka-Kristiyano ka, wala ka ng problema. Ang totoo niyan, habang tumitibay ang iyong pananampalataya sa Panginoong Diyos, minsan nasusubok ka pa, no? Lalo kang nasusubok sa mga iba't ibang problema. Pero ang kagandahan nito, lalo rin napapakita sa atin yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Lalo tayong nagagamit, no, para ma-reflect yung pag-ibig at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito, napakahalaga dito sa ating faith in action na talagang tayo ay nakaugat sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ayan. Nakaugat yung ating pananampalataya sa Kanya at nakafocus yung ating paningin sa Kanya. Ayan. The narrowness is safe. Ayan. Tandaan natin, no, kahit narrow yan, it's still safe. Bakit? Minsan, pinapadaan tayo ng Diyos sa masikip na daan para wala tayong ibang magagawa kundi kumapit sa Kanya. Yun, katulad nga nung binanggit ko kanina, no? Minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok para ma-display yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos, para makita, ma-reflect siya sa buhay natin. Ayun. And, bago natin i-close itong first topic natin na ito, yung ating reflection muna.
So may tanong ako ulit sa bawat isa sa atin. Masyado ka bang nakafocus sa ilalim, no, ng iyong problema o sa takot na baka bumagsak ka? Ako minsan, no, pagka dumarating sa akin yun, nare-realize ko, na humihina yung faith ko. Kasi nakukonsume ako, no, nitong takot na ito. Kaya we will run to God, no. Sabi kung may takot ka, ang dapat mong katakutan ay yung mapalayo ka sa Panginoong Diyos, kasi ang Panginoong Diyos, siya yung may kakayahan para masolve yung anumang bagay na kinakatakutan mo. So we run to God, no, pagka nakakaramdam tayo ng anumang takot, no, sa buhay natin dito sa mundo. Paano mo, ito another question, paano mo ititingala ang iyong paningin sa Panginoong Diyos ngayong araw para hindi ka ma-overwhelm sa kitid ng iyong dinadaanan? Yan. Paano natin ititingala yung ating pag-iisip sa ating Panginoong Diyos? Tandaan natin, no? Marami na tayong pinagdaanan at nakita na rin natin kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Yung bagay na yun, lagi nating alalahanin. Yung mga pagpapala dumarating sa atin, no? Bilangin natin. Noon kami, meron kaming sitwasyon ng mga bata kami na ang ulam namin, bilang lang. Kunyari magluluto si mami ng adobo. Puputol-putulin niya lang yung ano na yan, no? Yung mga karne i-adobo niya. Tapos tigda 2 piraso lang kami. Pero alam mo ba, sarap na sarap kami noon. Kasi, siguro dahil sa, maraming kanin, tapos maraming sabaw. Tapos, sarap na sarap kami, enjoy na enjoy namin yon, no? Pero, minsan, sa panahon ngayon, pag halimbawa napakadami ng pagkain, parang hindi ka na masatisfy, no? Kaya minsan nasa ano rin natin yan, no? Nasa pananaw din natin yan, kung gaano tayo ka-grateful sa meron tayo ngayon. Minsan marami na nga, parang kulang pa, no? Nawawala yung pagpapasalamat natin. Kaya sa akin, no, doon sa mga dinaanan namin noong mga panahon na yun, na-realize ko na mas lalo kaming pinatatag ng Panginoong Diyos. Ayan, kaya nandito kami sa kalagayan na kami ay nagbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos, kasi naramdaman namin na walang ibang pwedeng magbibigay ng success sa buhay mo kundi yung sundin mo kung ano yung nais o plano ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Ayan. So, ayan, yan yung reflection ko dito sa tanong na ito, no? Okay, and let's dive in na para sa ating wrap up, no? Wrap up nitong ating week 3, no? We officially closing the week 3, last day na natin ito. So, itong ating week 3, the sanctuary. Ano ba yung mga natutunan natin dito? We've learned to find peace in the silence. We've learned to appreciate the view even before the summit, no? Kahit wala pa tayo dun sa tuktok, na-appreciate na natin yung view. Ganun din sa buhay Kristiyano natin, kahit hindi pa natin nararating, dahil na kay Kristo tayo, nasa ating Panginoong Diyos tayo, na i-enjoy na natin, no, yung peace o kapayapaan sa kabila ng mga kahit may mga problema dyan, dahil ang Panginoong Diyos ang nagpapapayapa sa ating puso. And ngayon, no, we've learned to keep our eyes off the drop and focus on the guide. Yan, sa ating buhay, no, ngayon natutunan natin ngayong araw na to na wag nating titigan yung mga problema natin. Iangat natin ito sa Panginoong Diyos. I-lift natin yung ating paningin sa ating Panginoong Diyos. So, eto ay fuel natin, no?
itong moment na to, moment of peace, no, ay gagamitin natin parang fuel natin para sa ating final push. At ang title nito is The Summit Reflection. Okay. Okay, faith in action, wrap up. Ang ating Bible verse for this is matatagpuan natin sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 7. At ang sabi rito, and the peace of God which transcends all understanding will guard our hearts, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Ayan. Ulitin ko, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Napakaganda. Napakagandang Bible verse, no, na ating muli pagbubulay-bulayan. So again, congratulations sa ating natapos na week, no? We have completed 3 weeks dito sa ating 28-day expedition. So yung ating nakaraang araw, naimbita natin, no, ang great guide na pumasok, no, pumasok sa kanyang sanctuary. Ayun, inimbita natin, no, ang great guide na tayo ay makapasok sa kanyang sanctuary. So dito, naalala nyo ba, nagsimula tayo sa pagtuklas ng mga biyaya sa Nubali. Yung kwento ko nung nakaraan, no? Dumaan tayo sa ulan ng Montalban. Narinig natin ang katahimikan ng Sierra Madre at natuto tayong huwag tumingin sa baba kahit gaano pa kakitid ang daan. Ito yung kanina. So dito sa ating Mastering Peace, it is the greatest weapon, no, we have as we enter our final week. Ano to? Ang kapayapaan. Yan. So, ang kapayapaang ito ay hindi galing sa atin. It transcends understanding. Yon yung binasa natin kanina sa Bible verse, no? Ibig sabihin, hindi ito maipapaliwanag ng logic. Ano yung hindi maipaliwanag ng logic? Yung bakit panatag ka kahit may sakit ka? Bakit ka kalmado kahit kulang ang budget? Bakit ka nakangiti kahit pagod sa pag-akyat o pagod ka sa mga ginagawa mo, no? Yan, para sa mga kababaihan, no? Bakit glowing pa rin kayo kahit sa kabila ng mga suliranin na napagdadaanan nyo? Ang sagot dito, it's because we built our sanctuary inside, no? Inside us. Yung sanctuary ng Panginoong Diyos andito sa puso natin. So today, let's look back at the week. Every scary moment was actually a moment of protection. Yung mga panahon na tayo ay natatakot sa mga maaring dumating na pagsubok o natatakot tayo sa mga yung mga nababalitaan natin, no, na mga war, marami tayong kinakatakutan minsan, no? Yung scary moment na yan actually is a moment of protection pala. Bakit? Papaano? Every winding road was a path of peace. Minsan, no, yung long and winding road, pag ganyan-ganyan, no, pabaling-baling, no, was a path of peace. We are now standing at the threshold of our final week, no? Ito na yung isang week na lang natitira sa atin. At ang title ng week na yon is The Week of Victory. So, take a deep breath, no? Tayo ay huminga muna. Ayan. We are guarded, we are rooted, and we are ready. Ayan. Napakaganda, no? Na tayo ay ginabayan ng Panginoong Diyos dito sa pag-aaral na ito na para pa mas mapalalim yung ating pananampalataya sa Kanya. So, para mas lalo pa natin itong ma-invite o maintindihan, tandaan natin yung the peace guard, no? Yung kapayapaan na naggagwardya
no, sa atin. Ano yun? Isipin natin, no, ang peace ng ating Panginoong Diyos ay parang security guard, no, sa pinto, sa puso natin at sa isip natin. Yung kanyang salita, yung nag-guard, no, sa ating puso, sa ating isip. Hindi nito hinahayaang pumasok ang intruder na nakakatakot or pag-aalinlangan. Ito yung mga bagay, no, na natutunan natin dito sa ating journey na ito. Tinutulungan tayong magwardyahan yung ating puso, yung ating isip sa mga bagay na nakakatakot na pwede nating maisip. Lalo na pagka mahilig tayong mag-scroll sa social media at mga news, yung mga ganyan, no? Minsan, nakukonsume tayo sa pag-aalala. Pero, pagka lumingon tayo sa ating Panginoong Diyos, bigla nating naiisip na everything works for good to those that love the Lord. Kaya alam natin na tayo na umiibig, sumusunod sa ating Panginoong Diyos, lahat ng nangyayari ito, no, merong magandang dulot o bunga para sa mga taong nananampalataya sa Kanya. So, let's review the map, no? Balikan natin ang mga lesson ng week 3. Alin sa mga ito ang pinakakailangan nating bitbitin, no, sa ating huling linggo nitong itong week 3 na ito sa ating pag-akyat, or ano yung dapat nating mga bitbitin, no, dito sa ating mga pinag-aralan, sa ating paglalakbay sa ating buhay Kristiyano, no. Yung i-enjoy natin ang lahat ng para sa akin, no, sasagutin ko yung tanong, yung i-enjoy ko lahat ng mga biyaya na kaloob ng Panginoong Diyos, yung palalimin ko yung ugat ng pananampalataya ko sa Kanya, expand ko pa yung aking pag-aaral sa salita ng Panginoong Diyos, at patuloy kong i-focus yung aking paningin sa Kanya. At alam ko na sa Kanya meron akong shelter, meron akong I am protected, at I am halfway on my journey, and so far nakita ko kung gaano kataas na ang kalagayan ng buhay Kristiyano ko sa pamamagitan ng pag-iingat at paggabay ng Panginoong Diyos sa aking lakbayin, no, sa aking buhay Kristiyano dito sa mundong to. And looking back, no, doon sa mga pinagdaanan ko sa aking buhay, I am grateful, so grateful to the Lord, no, na patuloy niya akong iniingatan, ginagabayan, gayon din ang mga mahal ko sa buhay, at patuloy akong nakamata no, sa mga kapatiran sa iglesia, sa mga kabataan, no, patuloy ko silang nagkakaroon ako ng pagkakataon para makapag-share sa kanila, no. So ito yung mga bagay na I am so grateful to the Lord, no, sa aking pag-akyat sa goal na sinet niya, yung path na sinet ng Panginoong Diyos sa aking buhay. Ayan. So this week, no, let's have a rest, no, itong dahil weekends na, no, so rest for the finish. So today is for resting our soul. Don't overthink next week yet, no. Huwag nating pangunahan ang ating Panginoong Diyos. Minsan ganun kasi yung nagiging ugali natin, lalo na kung marami tayong nababalitaan. Minsan gusto nating pangunahan, o gusto nating i-prepare na agad lahat, no. Pero napakahalaga pala nung just be still in the sanctuary, no, sa natagpuan natin, no, na sanctuary dito sa ating puso. Maging panatag lang tayo sa ating Panginoong Diyos, i-enjoy lang natin, no, ang magpuri sa Kanya, mag-pray, and magbahagi ng Kanyang banal na salita, no. Ayan, a blessed morning kay Ading Shirley. Good morning sa iyo, at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan, mapagpalang umaga. Okay, and so the heart to heart reflection natin for this weekend.
Ano ang pinaka-importanting discovery mo tungkol sa kapayapaan ng Diyos ngayong linggo? Ayan. Ito ay magandang sagutin natin, no, sa ating sarili, no, sa bawat isa. Pero kung gusto naman ninyong i-share yung inyong sagot, ay please comment down below. Ayan. Nakiki-comment down below na rin ako. Para meron din kayong ma-inspire, no, habang nag-aaral tayo, no. I'm sure meron na pwedeng ma-inspire sa ma-share ninyo. Ayan. So my heart is guarded by peace. Yan, pwede nating isulat diyan, no, sa ating comment, which is yun yung totoo, no, na take out ko dito sa ating lesson na ito. I know that the Lord is protecting us all. Lahat tayo na nananampalataya sa Kanya. So muli, maraming salamat dito sa pagsama ninyo sa 3 weeks. So we still have 1 week more to go dito sa ating topic. And after nito, meron na naman tayong another exciting topic to come. And ito ay patuloy nating ipanalangin sa ating Panginoong Diyos na siya ang magpalago sa gawain na ito. At bago tayo magtapos, tayo sa ating gawain sa umagang ito, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga lessons, sa pagbubukas mo ng aming isip, kung gaano kahalaga, Panginoon, ang mag-focus sa iyo at kung paano kahalaga ang palalimin namin ang aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang nandito sa aming puso, na kami ay in-invite mo sa iyong sanctuary. Patuloy kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo at patuloy namin itinataas sa iyo ang anumang alalahanin namin, anuman ang bagay na nag-worry kami, Panginoon, tanggalin mo ito sa amin at patuloy namin ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito at patuloy mo kaming palaguin sa aming buhay Kristiyano, patatagin at tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang pananampalataya namin na nakalagak sa iyo sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan namin. Patuloy mong bigyang liwanag ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Nawa ang liwanag na ito ay makita na ito ay nagmumula sa iyo. Hinihiling namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na gumabay sa amin sa buong weekend na ito, sa aming mga gagawin, preparation para sa pananambahan, at lalo't higit, hinihiling namin na ikaw rin ang tumugon sa mga kahilingan ng bawat isa. Gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. Happy weekends. And later, meron pa rin tayong evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen. And ang lahat ay keep safe, no, habang nag-i-enjoy. Medyo mainit ngayon ang panahon, kaya yung iba siguro gustong mag-swimming. Just remember, no, mag-pray bago umalis, humingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos. Ayan. And mag-ingat din, no, sa mainit na panahon. Nakaka-dehydrate. So magdala kayo ng tubig palagi. Muli, a blessed morning. To God be all the glory. Take care. God bless.